Karagdagan pa sa ating mga balita, pagbubukas ng bank records ni na BP Sara at Mans Carpio, labag sa batas, ayon yan kay Atty. Roque. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Daniela Paulite. Tutol si former presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa pagpahayag ng Senate Impeachment Court na ipasabi na ang mga bank, tax at Anti-Money Laundering Council records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Atty. Mans Carpio. Ang naturang records ay gagamitin umanong ebidensya ng House Prosecution kaugnay ng paratang na may hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ang Vice Presidente. Git ni Roque, hindi dapat ipakita o buksan ang mga bank records ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2021 dahil labag ito sa batas. Bagamat nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi maaaring gamitin ang naturang dokumento upang magdagdag ng panibagong impeachable offenses, naniniwala si Roque na isa lamang itong tinatawag na fishing expedition. Mali pa rin yung desisyon na 20 years of bank records ang pinapasupina, gayong dapat, bago sila nagsampa ng impeachment complaint sa Senado, alam na nila yung ebidensya nila magpapatunay na nangurakot nga si BP Sara. Tinatanggap ko na ang bank deposit ay isang paraan para mapatunayan yan. Pero dahil hindi nga sila sigurado kung anong record sa magpapatunayan, yan ay naging paglabag dun sa karapatan to be secure in their papers kasi nga, ang lumalabas, maghahanap pa sila ng bank details para mapatunayan yung kanilang sinasabing pangungurakot ni BP Sara na mali dahil yan ay malinaw na fishing expedition. Sa desisyon ng impeachment court, hindi kasama sa sabina ang foreign currency deposits at dalawang corporate entities na inuugnay sa mag-asawa. Ayon naman kay Atty. Ted Pastrana, former Dean ng San Sebastian College of Law, dapat limitado lamang ang mga hinihinging dokumento sa panahon na naging impeachable officer si Vice President Duterte. Parte ng due process yan na dapat ay limitado lamang sa mga acts, impeachable acts na committed in relation to the office and during the current term. Ito, hindi pa siya vice presidente, sinasaliksik ng mabuti. Dahil sa lawak ng mga hinihinging dokumento, naniniwala si Roque na mahihirapan ang prosecution na makakalap ng mga ebidensyang magpapatunay sa paratang na unexplained wealth. Gate man niya, kahit mabuksan pa ang mga financial records ni Duterte, hindi pa rin umano makakakuha ang prosecution ng ebidensyang magpapatunay ng pagnanakaw. Bagamat nalabag ang kanyang karapatan na sa aking palagay ay pwede naman pong mabaliwala ng katas-taasang hukuman, maski mabuksan yan, wala pa rin sila makukuhang ebidensya at sampal sa kanilang mga muka pagdating dun sa punto na mabuksan ang mga records, wala pa rin ebidensya ng pagnanakaw. Samantala, nilinaw ni Senator Escudero na ang pag-i-issue ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue o BIR ay hindi pa agad nangangahulugan na maisusumite o maisa sa publiko ang mga hinihinging tax records. Halinsunod sa National Internal Revenue Code, maaari lamang ilabas ang naturang mga dokumento kung may pahintulot ng Pangulo, may request mula sa isang foreign tax authority o may waiver mula sa taxpayer. Sa kabila nito, inatasan pa rin ng impeachment court ang BIR na isumite sa Clerk of Impeachment Court ang mga kinakailangang income tax at value-added tax records ni Duterte at Carpio sa July 30 alinsunod sa mga itinakda ng batas. Matatandaang noon ay binalik ng Senate Impeachment Court ang greenbacks na naglalaman ng mga tax records ni VP Sara dahil wala pa noong kaukulang otorisasyon o court order para ito ay buksan at suriin. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Daniela Paulite, Azumanaymi. Partner News Blast! DZRD Sunshine Radio Report!